Yeah, what up, Freeman? It's Yves here, Freeman Talk Vlogs, and as you can see, ang daming motor sa likuran ko. It's all because of we're here sa MAAX. At dito tayo nagpark to go to the SMX Convention Center para sa Makina Moto Show. So kita nyo naman, dito pa lang sa parking lot, napakarami ng bikes. Napakaraming magandang bike hanggang dito sa likuran ko. Sobrang daming magagandang bikes. So tara, Freeman, punta tayo sa SMX Convention Center for the Makina Moto Show 2025. Let's go! So we're here, Freeman. Nandito na tayo sa loob ng Makina Moto Show and together with Sir Mark. So, yung may-ari, si Boogie, the owner of Boogie. So, ayan siya. Kasama natin siyang iikot dito. So, ayan na. So, ayan, dito tayo ngayon sa Kawasaki. So, ayan, Kawasaki. So, ito yung bagong Z9. Ayan siya. Ganda, ang ganda ng bagong Z9. Bagong face, bagong look, forma. Naka-all-ins na din. Nice. Sumikip? Lumiit. Dati yung unang version, hindi ko abot. Ngayon abot mo na? Kasi pilit na hindi. Kasi numipis dito, no? Pwede na magpalit. Ay, hindi pala magpalit, magdagdag lang pala tayo. So, ang daming bike dito sa Kawasaki. Ito yung Ninja 500. Although, dito lang namin sinimulan ni Sir Mark kasi ito yung pinaka nasa bungad. Pero, halos lahat yata dito nasakyan ko kasi nung kinuha ko yung bago nating bike, si Melo. So, halos lahat yan sinakyan ko sa kasa ng Kawasaki. Ito, 1100 yan, di ba? Yung bago nilang SX. 1100 yan eh. Oo, 1100 yan bro. 11, di ba? Oo, sabi sa'yo eh, 1100. Oo, 1100 sabi sa'yo eh. Ito yung bago nila, naka-Brembo na. Oh, Brembo siya. Parang kanya, no? Gaan? Compared to Ceylon. Pag kaya mo, kaya ko yan. Pero abot, no? Magkaan siya. Mas magaan kay Boogie yan. Ito yung bagong Ninja 1100. So, ayan yung dream bike natin susunod after natin sa 650. Yan naman susundin natin bibilhin. So, change of ano na pala si Sir Mark. Change riding style na siya. Mag-ano na daw siya off-road. So, ito. 300 na naman. So, mga off-road bikes nandito din. Ito bro, Versys 1100 din, oh. Puro 11 na ngayon lumabas. So, ito naman yung Versys na 1100. Oh, ayan. Napakaganda. So, kung dati ang balak natin, 1K lang, dito na tayo sa 1100. Ito, maganda din yung mga off-road bikes nila. So, ayan, dito naman tayo sa Ducati. Ito, ang gaganda ng bikes nila. Ang laki nitong adventure bike na to. Ito, V4S. Gigil na gigil si Sir Mark dyan sa V4S na yan. Ganda. Ito, Multistrada. Parang kesa doon, mas trip ko to. Oo, to. Parang mas maganda to kaysa doon. So, sobrang daming bikes dito. Sabi nakakalula. Ayan, sobrang dami. Hindi ko na malaman kung saan ako titingin. So, siguro run through na lang natin yung video natin para at least lahat madaanan natin. So, next natin, dito naman tayo sa Suzuki. Ikot naman tayo dito. GSX-S. Nice. Wala lang sa kanya yung automatic electronic And of course, hindi mawawala sa list etong Hayabusa. So, when you say Suzuki, syempre yan, yung Hayabusa. Number 1 yan. So, ito, V-Storm. So, gusto ko rin tong bike na to, itong adventure bike na to ng Suzuki. Napaka-pogi, headlight pa lang. Nice. So this one, ito naman yung GSX-S. GX naman siya. Kung GT yung kabila, ito naman GX. So this one yung parang naked type.
Then that one, yung color blue kanina, is the sport type. So ito, ang ganda oh. Ano to, MV? MV Agusta. So ito yung MV Agusta. Hey! Yung dragster. So ayan siya. Napakaganda. Ganda ng colorway. Color, no? Oo, yung colorway yung maangas. Ito, isang MV Agusta din, pero hindi ako familiar dito sa bike na to, pero napakaganda. Ganda ng color niya. So ito ba, meron pa rito. RR. So ito, ang ganda. Napaka-pogi. So, hindi tayo masyadong familiar dito sa brand na to, pero sobrang gaganda ng mga bikes nila like this one. Ayan o, napakaganda. Italian brand. Parang Italian brand siya na dragster yung datingan. Sobrang compact ng bike, pero tingnan nyo naman. Napakaganda. Handmade. Sobrang solid. So, may mga carbon parts na rin siya. And so first off, ito yung 990 na KTM. Napakaganda. Sobrang solid yung pagiging naked ng bike. Wow. Ito yung grandfather na. Ito, di ba? Ito, 129. So ito naman 1390. So ito naman yung 1390 na bike. Grabe. Napakaganda. I don't know kung ilang cylinder siya. Parang V-twin engine yata siya. Sobrang lupit ng headlight oh. Parang demonyong yung dating. Napakaganda. Tapos yung ano ngayon, color, naghahalo yung matte tsaka itong gloss. Ganda. Sobrang laki ng ilaw. Single-sided. Nasa loob yung disc brake. V-twin engine nga siguro to. Lalaki oh. So wala na rin siyang susi. Naka-keyless na siya. Eto. Nice. Siyempre hindi tayo papatalo kay Sir Mark. Sambahan din natin to. Taas! Ang taas! Pero ang ganda. Riding position. Height ko po, 5'9". Mataas pa po. Nakaangat pa rin naman po doon eh. Pero ang ganda, sobrang solid na to. Ang bangis, color combination, sobrang lupit. So ito yung mga bagong labas ng KTM. Hirap sumamba. Ang sikit ng pants ko. So, diretso tayo. Ikot pa rin tayo. So, ito yung Adventure na 290. 1290 pala, sorry. So, ito yung Adventure na 1290. Yan. Gigil na gigil yan si Sir Mark ngayon sa Adventure. Ganda. So, another adventure bike from KTM. Amo naman ang forma nito. Yung shocks, sobrang lalaki. Sobrang taas. So, adventure na adventure yung datingan nito. Sobrang solid din. So, napansin ko dito sa KTM, nag-iba yung pagiging pongka ng kulay nila. And then may touch na sila ng red. So, naghahalo na yung dark red and yung orange pongkan style nila. Ito yung mga lower CC naman. So, ito naman yung Duke 200. So, medyo parang lumapad siya ng bahagya, tumaba. Hindi katulad before na medyo pitit yung size. Ano bago ay? And of course, ito naman yung RC200. So, yan, gumanda talaga yung kulay nila. Nag-upgrade yung pagiging orange ng color. And at the same time, medyo tumaba yung bike. Ayan o. Ikutan natin. Bago na rin yung muka, yung headlight, iba na yung itsura.
So of course, dadaanan din natin yung brand ng dati nating bike na si Tisay or yung ating NK400. So andito tayo sa CF Moto. Yan. For the first time, nakita rin ako in person itong NK800. So ito yung parang lolo ni Tisay. Sobrang laki. Ayan, ang ganda. Ang ganda ng muka. Ganda ng face nito. Headlight. So J1 pa rin yung calipers niya. So ito naman yung likod ng NK800. So solid din talaga. Apakaganda. Ang linis. So ito ba isang bike from CF Moto, yung SR450 or they call it 450 SR. So 450cc. Ayan, maganda tunog nito. Pero yung colorway nito, I don't know kung for sale to or for display lang. Sobrang ganda ng color. Ito yung mga Indian na motorcycle na parang low rider yung datingan. Para siyang mga Harley Davidson. So tingnan nyo naman yan, naka-all-ins na. So ito, Indian Chief, napakaganda. Ito, sobrang lupit. Naka-all-ins na. So ito, yung Indian Scout. So ito naman, parang dragster din yung dating, naked. I don't know anong tawag sa concept na to, pero ang ganda din. Sobrang dami, hindi ko na rin malaman kung saan ako titingin. Ito mga scooters. Not familiar with the brand, pero ito siya. Mga 200cc. Ito 300cc. Sobrang laki. Ang lapad. Ito, 200cc ulit. So, dito naman tayo sa Benda. So, familiar si Sir Mark pero ako hindi. Pero ang ganda ng bike nila, parang futuristic. Ito, sobrang haba naman ito. Parang... Ito, ang tindi oh. Ang lupit ng suspension niya, nakatayo. Grabe. Ano to? Ang kulit. So, ang lupit ng design ng Benda. So, ito ang ganda rin, oh, parang cruiser bike. Ganda nung setup, ganda nung color combination. Kasi carbon. Ang galing. Saka, sobrang baba. So, isa sa mga napansin namin ni Sir Mark, yung skin nito, hindi ko alam kung skinning lang to. Carbon, I don't know, pero ang ganda nung may texture siya eh. Mainit? Oo nga no. Ni-start kanina, mainit pa yung engine. And as usual, ang daming tao sa booth ng Evo Philippines. So, andun si Boss M nakatayo. Si Hammerman na yun. So, iba mga vloggers na kasama sa Team Graffiti. Ayun, si Jay Katagumbay. Next naman natin pupuntahan dito sa Triumph. So, ito, marami rin akong bike na gusto dito. Ito yung pinakamakulit na bike na design na So, ito, isa sa... totoo yung sinasabi ni Sir Mark. Isa sa makulit na brand is design is ito. Parang bumblebee yung dating, pati yung color niya. So ayan, madalas na rin tayo nakakita ng ganyan. Ito, Daytona 660. So, one of the best goodies ng Triumph, itong bike na to. Yung speed, tsaka itong 660cc nila na bike ito. Tapos ito, parang bobber. Napakababa pero napakaganda. And here we are sa Bristol booth naman. So ayan yung mga bikes nila, mga maxi scoots nila. So parang ADV. Ito yung isa. Sobrang dami. Ito 400 QJ Moto.
So ito pala yung SRK. So, first time in person ko nakita tong SRK ng QJ Moto. So, sobrang liit niya lang pala, sobrang baba. 400cc na 2-cylinder na maganda yung tunog. Kasi parang naka-degree yata ang ano nito, crank na to. Itong bike na to parang katulad ng mga nauso mga Wave dati. Ganda, Cab Pro. Cute. Para mga Honda Dream, yan. Honda Wave, ganun yung itsura niya. Sick. Dito tayo sa Harley Davidson. So, ayan, number 1 bike na nakita natin. Napakaganda naman yan. Wow. So, hindi tayo masyadong familiar sa mga bikes na Harley Davidson, pero daanan natin kasi sobrang popogi, sobrang gaganda. Ayan. So, belt type. Ganda. Ito, 1250 ST. Ganda. So, ito yung mga legit na cruiser bike. Relax driving ka dito pag ganda ang gamit mong bike. Wow. Alam mo naman yung cockpit nito. With matching speakers, engages, may sounds. Ito, yan, mahal na yan. Yung intake na yan, mahal yan. Filter lang yan. Ganda. So, punta naman tayo dito sa Honda. Ito yung Honda, ano yan, 1100 na Rebel. So, si Sir Mark, meron din siya niyan, pero yung 500cc. Yun yung first bike niya. Yung Honda Rebel. So, tara, diretso tayo dito. Ayun, sir. Tingin tayo dito sa 1,000. Ito yung Hornet. So, ikutan natin yung Hornet na 1K. First time nilabas. So, kakalabas lang din ito. So, this is the face. So, sobrang pogi. Ang tapang ng muka. It's inline 4 na 1000cc. Sobrang lapad, bulky. No? Ang ganda nung pagkabilog niya. Naked bike siya na, as in naked, konting-konti lang yung flarings nila. Oo nga, no? So, tama. Bukuhan natin. Yan natin ah. Medyo So, ito yung likod niya, parang pang sports bike yung dating. Ganda. Ayan, quick shifter. O, ayan, inupuan na naman ni Sir Mark. Gaan. And of course, syempre, itong gold wing, naman kulay pa lang gold na. Ayan, so ito yung mga bagong lumabas din sa Honda na ADV. So ito yung 350 na ADV. Ayun yung red. Ito yung black. So medyo mas malaki siya ng konti. Hawig na siya ng 750. Pero medyo maliit ng bahagya. Kasi nga 350 siya pero almost the same na. So ang ano lang nito is normal na automatic, hindi siya katulad ng 750 na dual clutch. So naka-showa pa rin siya, ang haba ng shock. Sobrang haba ng shock. So ito siya. Ayan. Ayan, dito naman tayo sa Aprilia. So ito yung V7 Stone, boxer engine. Ito naman, V4 factory. Ganda din, no? Baba lang. Ito, V100. Ano to? Boxer engine din. So, andito tayo sa Bimota. So, napaka-exotic nitong bike na to. Tingnan mo yung suspension. Inline 4. Tapos kakaiba yung suspension. Para siyang ZH2R. Iyan mo yung carbon. Winglet. Carbon Lodi. Ganda. So the cash price is 4.9. Almost 5 million. Pero ang ganda naman kasi.
Sasakyan natin itong pangarap nating bike. Ito yung next target bike natin after ng Ninja 650 natin. Itong Ninja 1000 SX, 1100 SX pala. So, sakyan natin, experience natin yung ride. Wow! Saktong-sakto, pwedeng-pwede. So, pangarap natin to, susunod na bike natin, Sinodides bike na. So, I guess that's a wrap, Free Mind. So, tapusin na natin dito yung vlog natin for Makina Moto Show tour natin this 2025. So, once again, my name is Ibis. And this is my Free Mind Talks. Peace out. Yay!